Tahimik ang gabi. Nakaupo ako sa gilid ng aming kubo habang pinapanood si Lira na nag-aayos ng lampara. Mahina ang sindi, halos hindi maitaboy ang dilim na gumagapang sa paligid. Ate, bakit parang malungkot ka na naman? Tanong niya habang nagkukunwaring masaya. Wala lang. Naiisip ko lang si nanay at tatay, sagot ko. Pinisil ko ang aking mga palad. Kung buhay pa sila, baka hindi ganito kahirap ang lahat. Pero nandito pa ako, hindi ba? Ngumiti siya, pilit, pero may init sa kanyang boses. Kahit mahirap kaya natin. Salamat, Lira. Ikaw na lang ang meron ako. Bago pa siya sumagot, umalingaw-ngaw ang isang malakas na huni mula sa kabubatan. Hindi iyon huni ng ibon, kundi parang sigaw ng isang nilalang na hindi tao. Napatingin kami sa isa't isa, parehong nanigas ang katawan. Ate, mahina ang tinig ni Lira, nanginginig. Narinig mo yon? Huwag kang kikilos. Manatili ka rito. Pero bago ko pa siya mapigilan, nagkalabugan ang mga aso sa labas, humahabol at umuungol. Sumunod ang mga sigaw ng mga kapitbahay. Tulong! Mga aswang! Para akong nabingi. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang mga mata ni Lira ay nanlaki. Ate, kailangan nating tumakbo, sigaw niya. Huwag muna. Si Aling Marta, si Kuya Ramil, naririnig mo. Kinakain sila, halos pasigaw kong tugon. Lumabas kami ng kubo kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Doon ko nakita ang bangungot na hindi ko akalaing totoo. Si Aling Marta, nakahandusay, duguan, habang ang isang nilalang na may pakpak at mahahabang kuko ay sumusupsop sa kanyang leeg. Ang mga kapitbahay ay nagtatakbuhan, pero isa-isang nahuhuli. Ang hangin ay amoy dugo. Diyos ko, bulong ko. Hinila ako ni Lira. Ate, huwag kang titig. Halika na. Pero parang nakapako ang mga mata ko. Ang bawat sigaw ay parang tumutusok sa loob ng ulo ko. Bakit nila ginagawa to? Tao rin sila dati, hindi ba? Hindi ko alam kung bakit ko iyon nasabi. Ate, wala na tayong oras. Kung hindi tayo tatakbo, biglang may bumagsak na anino sa harap namin. Isang matangkad na nilalang na may pulang mata, matalim ang mga ngipin, at mas matindi ang presensya kaysa sa lahat. Tumigil ang hininga ko. Ate, halos walang tunog ang boses ni Lira. Tinitigan ako ng aswang na yon. Hindi siya agad kumilos. Para bang may hinahanap siya sa mga mata ko. Ako, natigilan, hindi makasigaw. Bakit hindi niya tayo ina-attack? Bulong ni Lira, nanginginig. Hindi ko alam, sagot ko, halos pabulong. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Akala ko katapusan ko na. Pero hindi niya ako sinaktan. Sa halip, bumulong siya, isang tinig na mababa, malamig. Ikaw, nanindig ang balahibo ko. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Pero bago pa siya makasagot, may ibang aswang na sumugod mula sa likuran. Pinuno! Anong ginagawa ninyo? Patayin na sila! Nagtitili si Lira at hinila ako paatras. Nakita kong tinitigan ako ng pinunong aswang, saka siya biglang lumipad palayo, iniwan kami. Ang ibang mga aswang ay sumugod sa ibang bahay. Ngayon na, ate. Takbo, sigaw ni Lira. Tumakbo kami papunta sa kabubatan. Ang mga dahon ay humahampas sa mukha ko, ang mga paa ko'y sugatan sa mga batong na daanan. Ang sigaw at iyak mula sa baryo ay patuloy na bumabalik sa tenga ko. Bakit niya ako tinitigan ng ganon? Bakit hindi niya ako pinatay? Paulit-ulit kong tanong habang tumatakbo. Hindi ko alam. Huwag ka nang mag-isip. Ang mahalaga, buhay tayo, tugon ni Lira, halos maputol ang hininga. Pero hindi iyon sapat. Ang baryo namin ay winasak sa isang iglap. Ang mga taong kinalakihan ko, wala na. Pagdating namin sa ilog, huminto kami. Humahabol pa rin ang hininga ko. Ate, nakita mo ba? Yung pinunong aswang, iba siya.
Parang may alam siya tungkol sa akin. Baka ikaw ang gusto niya. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam, pero hindi normal na hindi ka niya pinatay. Nakakatakot, ate. Pinisil ko ang aking mga kamay. Kung totoo iyang iniisip mo, bakit ako? Ano nang meron sa akin? Tahimik si Lyra. Nakatingin lang siya sa tubig ng ilog, nanginginig. Lyra, may hindi ka sinasabi sa akin, tanong ko, nanginginig ang boses. Umiling siya agad. Wala, ate. Wala akong alam. Gusto kong maniwala, pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Umupo ako sa lupa, hindi na kaya ng katawan ko. Patay na silang lahat, wala na tayong babalikan. Umupo rin si Lyra, niyakap ang tuhod niya. Ate, kaya natin to, basta magkasama tayo, kaya natin. Napatingin ako sa langit, pero dilim lang ang bumungad. Ang mga bituin ay parang nagtago. Ang sigaw ng mga aswang ay naririnig pa rin mula sa malayo. Hindi ko makakalimutan ang gabing to, bulong ko. Hindi na ako ang dating ako. Hindi na tayo ligtas kahit kailan. Tahimik kami ng ilang sandali, tanging hampas ng alon ang maririnig. Ate, mahina ang boses ni Lyra. Kung sakaling bumalik sila, anong gagawin natin? Huminga ako ng malalim. Lalaban tayo. Kahit wala tayong laban, hindi tayo basta susuko. Pero paano kung isa sa atin ang mamatay? Mas gugustuhin kong mamatay na lumalaban, kaysa mabuhay na wala tayong dangal. Natahimik siya, saka dahan-dahang tumango. Kung ganun, kasama mo ako. Hanggang dulo. Napangiti ako ng mapait. Salamat, Lyra. Pero sana hindi mo ako iiwan. Hindi, ate. Hindi ko magagawa yon. Pero sa loob ng puso ko, may kaba na hindi ko maintindihan. Ang titig ng pinunong aswang, ang lihim sa mga mata ni Lyra, at ang amoy ng dugo sa hangin, lahat iyon ay nagsimulang sumira sa katahimikan ng isip ko. Sa gabing iyon, alam kong may nagbago. Ang buhay na alam ko, ang pangarap na tahimik at simple, lahat ay naglaho. Ang naiwan lang ay tanong na paulit-ulit na umaalipin sa akin, bakit ako? Nakatago kami sa ilalim ng malalaking puno sa kabubatan. Ramdam ko pa rin ang paghinakong mabilis, parang hindi pa rin nakakalayo ang mga sigaw mula sa baryo. Lyra, bulong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Bakit parang alam mo kung saan tayo tatakbo? Hindi ka man lang nag-isip. Tahimik siya. Nakaupo, niyayakap ang tuhod niya, nakatitig sa lupa. Lyra, sumagot ka naman. Hindi mo ba napansin? Yung pinunong aswang parang kilala niya ako. At ikaw, parang hindi ka rin nagulat. Ate, huwag na muna nating pag-usapan. Pagod pa tayo, gutom pa, at baka marinig tayo. Umiling ako. Hindi, kailangan kong malaman. Anong alam mo? Kanina pa kita pinapansin, may tinatago ka. Huwag mong sabihing wala. Huminga siya ng malalim pero umiwas ng tingin. Hindi mo maintindihan. Subukan mo akong ipaintindi. Tumayo ako, halos mabaliw sa kaba at galit. Namatay lahat ng tao sa baryo, Lyra. Kung may alam ka, sabihin mo. Bigla siyang sumigaw. May alam ako. Napasinghap ako. Tumulo ang luha niya habang nakatingin sa akin. Matagal ko nang alam na may koneksyon ka sa kanila. Parang tumigil ang mundo ko. Ano nang sinabi mo? Ate, nanginginig ang tinig niya. Hindi normal na hindi ka nila kaya. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang usapan ng mga matatanda. May dugo ka na hindi tulad ng sa atin. Dugo? Pinisil ko ang sarili kong braso, parang gusto kong tanggalin ang balat. Ibig mong sabihin hindi ako tao? Hindi naman ganoon. Ikaw pa rin ang ate ko. Pero may bahagi sa'yo na kanila rin. Umupo ako bigla, hawak ang ulo ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi pa noong buhay pa si nanay? Dahil natakot ako. Paano kung hindi totoo?
Paano kung masaktan ka lang? At paano kung dumating ang araw na ito? Lira, pinipigilan ko ang luha ko pero hindi ko na kaya. Sa lahat ng tao sa mundo, ikaw lang ang dapat kong mapagkatiwalaan. Ikaw pa mismo ang naglihim. I'm sorry, At. Hindi ko ginusto. Tinitigan ko siya, ramdam ang kirot sa dibdib. Hindi mo ginusto. Pero ginawa mo pa rin. Pinili mong manahimik. Kung sinabi ko noon, baka mas lumala. Hindi mo ba naiisip? Baka mas mabilis kang nahanap ng mga aswang kung alam mong kakaiba ka. Hindi pa rin sapat. Tumayo ako, naglalakad palayo. Hindi mo naiintindihan kung gaano kasakit malaman ito galing mismo sa bibig mo, sa oras na halos wala na tayong ibang makapitan. Narinig ko ang paghikbi niya sa likod ko. Ate, huwag mo naman akong iwan. Huminto ako, nanginginig ang mga kamay. Hindi kita iiwan, Lira. Pero hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Tahimik siya ng ilang minuto bago muling nagsalita. Alam mo ba kung bakit hindi ka pinatay ng pinunong aswang kanina? Dahil may bahagi ka na kanila. Ramdam nila iyon. At baka may dahilan pa na hindi natin alam. Napayuko ako, nakapikit. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin ba magiging isa rin ako sa kanila? Hindi ko alam. Pero naniniwala akong may pagpipilian ka pa. Ate, hindi pa huli. Paano kung wala akong pagpipilian? Paano kung nakatakda na lahat? Hindi mo alam yon. Hinawakan niya ang kamay ko, nanginginig. Ate, matagal ko nang pinipilit na maging malakas. Para kung sakali mang dumating ang araw na ito, kaya kitang ipagtanggol. Pero hindi mo nagawa. Hindi mo sila nailigtas. Hindi mo nailigtas ang baryo. Nanlaki ang mata niya, nasaktan sa sinabi ko. Ate, hindi ko kaya lahat. Hindi ako gaya mo. Hindi ako matapang. Ni hindi mo rin sinabi ang totoo. Napabuntong hininga ako. At ngayon, nandito tayo, nagtatago, habang lahat ng pinaghirapan natin ay nawala. Umupo siya sa tabi ko muli, mahigpit na hawak ang kamay ko. Kung gusto mong magalit, magalit ka na. Kung gusto mong kamuhian ako, gawin mo. Pero sana huwag mo akong iwan. Wala na akong iba kundi ikaw. Tumingin ako sa kanya. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang pinsan ko, ang kapatid ko sa lahat ng bagay. Pero ang mga salitang sinabi niya ay parang patalim na paulit-ulit na tumutusok. Hindi ko alam, Lira, bulong ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala. Ang bigat ng lihim na to, bibigyan kita ng oras. Pero sana maniwala ka, hindi ako kalaban mo. Umiling ako. Hindi pa ngayon. Hindi pa ako handa. Natahimik kami. Tanging huni ng mga kuliglig ang naririnig sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, siya ang muling nagsalita. Ate, kung sakaling totoo nga kung sakaling may parte ka na kanila, anong gagawin mo? Humina ako ng malalim. Hindi ko alam. Pero kung dumating ang araw na kailangan kong pumili, pipiliin ko kung sino talaga ako. Hindi ako magiging halimaw. Sigurado ka? Hindi ko alam. Pero iyon ang tanging kaya kong sabihin ngayon. Tahimik ulit si Lira tapos tumango. Kung ganun kahit anong mangyari, sasamahan kita. Kahit mali, kahit tama, kahit saan ka dalhin ang desisyon mo. Napatingin ako sa kanya, napangiti ng mapait. Sana totoo lahat ng sinasabi mo. Totoo, Ed. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Sobra na ang mga nawala sa atin. Pinikit ko ang aking mga mata. Sa likod ng mga talukap ko, nakikita ko ang dugo, ang mga sigaw, at ang pulang mata ng pinunong aswang. Sa tabi ko, si Lira, kasama ko pa rin, pero sa puso ko, may lamat na hindi ko alam kung kailan maghihilom. At sa gabing iyon, habang nakatago kami sa kabubatan, doon ko unang naramdaman ang agwat sa pagitan namin. Hindi pa man siya umaalis, pero para bang may parte ng kanya na hindi ko na kayang abutin.
Nagising ako sa malamig na simoy ng hangin. Nakatulog ako sa ilalim ng mga puno pero hindi payapa ang panaginip ko. Lagi kong nakikita ang pulang mata na nakatitig sa akin. Lira, bulong ko. Walang sagot. Tumingin ako sa paligid at nakita kong wala siya sa tabi ko. Lira, sigaw ko, kinabahan. Ako ang narito. Halos tumigil ang puso ko nang marinig ko ang mababang boses mula sa dilim. Lumabas siya mula sa mga anino, ang pinunong aswang na nakita ko kagabi. Ang taas niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ako hindi ka lalapit, sigaw ko, sabay dampot ng isang bato. Hindi siya gumalaw. Kung gusto kitang patayin, ginawa ko na kagabi. Bakit hindi mo ginawa? Dahil hindi ka namin kaaway. Napaatras ako, halos matisod. Hindi mo ako maluloko. Nakita ko ang ginawa ng lahi mo. Nilapan ninyo ang mga tao sa baryo namin. Hindi ako ang gumawa noon, malamig niyang tugon. May sarili akong dahilan kung bakit ako nandito. Bakit ako? Ano nang meron sa akin? Bakit lagi kang nakatingin sa akin? Lumapit siya ng isang hakbang. Ramdam ko ang bigat ng bawat galaw niya. Dahil iba ka. Ramdam ko ang dugo sa loob mo. Nanlamig ako. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba nararamdaman? Ang init sa katawan mo, ang tibok ng puso mong hindi gaya ng iba. Tumigil ka, sigaw ko. Tao ako. Isa lang akong dalaga. Dalaga na may dugo naming dumadaloy. Nanginginig ang boses ko. Kung gusto mong takutin ako, hindi ka magtatagumpay. Hindi ko layong takutin ka, sagot niya. Layunin kong ipaalam na may dahilan kung bakit hindi ka namin kayang patayin. Humigpit ang hawak ko sa bato. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo na lang kami pabayaan? Dahil kapag hindi ko sinabi, darating ang araw na hindi mo na maintindihan ang sarili mo. Umiling ako. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako magiging halimaw. Hindi lahat ng tinatawag na halimaw ay masama, sagot niya. Napatawa ako ng mapait. Hindi masama. Narinig mo ba ang sigaw ng mga tao kagabi? Nakita mo ba kung paano sila pinunit? Tahimik siya sandali, parang iniisip ang isasagot. May mga aswang na sumusunod lang sa uhaw. May mga kagaya kong natutong pumili. At ikaw kailangan mo ring pumili. Pumili? Pumili ng ano? Kung saan ka papanig? Umiling ako. Wala akong panig. Gusto ko lang mabuhay, iligtas ang sarili ko, at makalimutan ang lahat ng to. Hindi mo na malilimutan. Dahil bahagi ka na nito. Pinisil ko ang dibdib ko. Totoo, may kakaiba sa tibok ng puso ko mula kagabi. Mainit, mabigat, parang may nilalabanan sa loob ko. Kung totoo ang sinasabi mo, mahina kong bulong, ibig sabihin ba, unti-unti akong nagiging kagaya nyo? Depende kung ano ang pipiliin mo. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang maging halimaw. Halimaw lang kung tatawagin mo. Ngunit kung gagamitin mo ang lakas, maaari kang maging tagapagsalba. Natawa ako ng may luha. Tagapagsalba? Niligtas niyo ba ang baryo ko? Hindi. Nilamon niyo sila. Ano ng klaseng tagapagsalba ang pinagmamalaki mo? Hindi lahat ng nangyari kagabi ay kagustuhan ko. Hindi ko makokontrol ang lahat. Pero ikaw, kaya mo pang baguhin ang kapalaran mo. Humigpit ang lalamunan ko. Bakit ako? Bakit hindi na lang ibang tao? Dahil dugo mo ang may sagot. Hindi ko kailangan ng sagot mula sa iyo. Tinitigan niya ako ng matagal. Ako si Kael. Pinuno ng mga kawal. Hindi lahat ng lahi ko ay sang-ayon sa akin, pero pinili kong hindi ka patayin. Kael, mahinang ulit ko, nanginginig. Ano ng plano mo sa akin? Plano kong tulungan ka. Dahil kung hindi ang iba ang kukuha sa iyo. At kapag sila, wala ka nang magagawa. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman.
Takot? Galit? O ang kakaibang katiyakang nagsisimulang umusbong sa dibdib ko? Kung tutulungan mo ako, ano ng kapalit? Tiwala. Natawa ako ng mapait. Tiwala. Sa isang halimaw. Paano ako magtitiwala sa lahi na pumatay sa lahat ng kakilala ko? Hindi lahat ay gaya nila. Tulad ng tao, may mabuti, may masama. At tulad mo, ako'y pinili ring lumaban sa sarili kong dugo. Parang may kirot sa bawat salita niya. Hindi ko alam kung totoo o palabas lang. Pero ramdam ko ang bigat ng boses niya, parang sinasabi ng katawan ko na hindi siya nagsisinungaling. Kung totoo ang lahat ng ito, paano ko sisimulan? Sa pag-amin na hindi ka ordinaryo. Umiling ako, halos mapaiyak. Hindi ko pa kayang tanggapin yon. Darating ang oras. At kapag dumating, tandaan mong may dalawang landas, sumama sa kanila o lumaban kasama ko. Tahimik ako, hawak pa rin ang bato. Gusto kong ihampas sa kanya, pero may boses sa loob ko na pumipigil. Kung talagang totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo na lang ako patayin ngayon at tapusin lahat? Dahil ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Nanlamig ako. Ano nang ibig mong sabihin? May nakalaan kang papel na mas malaki kaysa naiisip mo. Hindi mo pa ito nakikita, pero darating ang panahon. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko kaya. Gusto ko lang maging normal. Gusto kong bumalik si nanay, si tatay, ang mga kapitbahay natin. Hindi na sila babalik. Tumulo ang luha ko. Alam ko. Pero hindi ko alam kung paano mabubuhay ng dala ang bigat na ito. Huwag mong dalhin mag-isa, tugon niya. Kung tatanggapin mo ang tulong ko, may pagkakataon ka. Kung hindi, mauubos ka ng sarili mong dugo. Kael, bulong ko, nanginginig, hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo o hindi. Hindi mo kailangang maniwala ngayon. Ang kailangan mo lang, alalahanin ang sinabi ko. At sa sandaling iyon, bigla siyang umatras, nawala sa anino ng mga puno. Naiwan akong mag-isa, nanginginig, hawak ang bato na parang walang silbi. Sa dibdib ko, ramdam ko ang tibok na hindi na normal. Sa isip ko, bumabalik-balik ang kanyang tinig. Naglakad ako pabalik sa baryo, kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Sabi ni Kael, delikado pa, pero hindi ko mapigilan. Kailangan kong makita kung may natira. Kailangan kong magbabala kung may nakaligtas pa. Bakit mo tayo ibinabalik, ate? Reklamo ni Lyra habang humahabol sa akin. Delikado. Baka bumalik pa sila. Hindi ko kayang tumakas lang. May mga kapitbahay tayo, baka may buhay pa. Ate, wala na. Wala ka nang madadatnan. Hindi mo alam yon, mariin kong sagot. Kung may isa man, kailangan kong subukan. Habang papalapit kami, naamoy ko agad ang mabigat na halimuyak ng dugo. Ang mga kubo, sinunog. Ang lupa, basa ng dugo at abo. Nanginginig ako, pero nagpatuloy. Diyos ko, bulong ko. Wala na silang lahat. Ate, sabi ko sa'yo, wala na, sagot ni Lyra, malamig ang boses. Napatingin ako sa kanya. Bakit parang wala kang nararamdaman? Umiling siya, umiwas ng tingin. Kung iyak lang tayo dito, wala ring mangyayari. Hindi ganon, Lyra. Tao sila. Mga kakilala natin. Mga kakilala lang, mabilis niyang sagot. Pero hindi natin sila maililigtas. Hindi natin kayang kalabanin ang mga aswang. Hindi pa rin dahilan para tratuhin silang wala lang. Tahimik siya. Pero napansin ko ang kakaibang ngiti sa gilid ng labi niya. Para akong natigilan. Lyra, maingat kong tanong. Ano iyang ngiti na yan? Umangat ang mata niya sa akin, may kislap na hindi ko pa nakita noon. Ate, hindi mo naintindihan. Matagal na akong pagod sa takot. Gusto kong mabuhay kahit anong mangyari. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Ako mismo ang nagdala ng mga aswang dito. Para akong tinamaan ng kidlat.
Ano? Pinangako nila na hindi ako gagalawin. Kapalit ng isang tao. Isang tao. Napatakip ako sa bibig ko, halos mahulog ang katawan ko sa lupa. Ako? Ako ang ibinenta mo? Hindi mo naiintindihan, ate, sigaw niya, nanginginig ang boses pero matigas ang tingin. Kung hindi ko ginawa, pareho tayong mamamatay. At least ngayon, buhay pa ako. Buhay? Ito ba ang tawag mong buhay? Nakaluhod sa mga halimaw. Pinagpalit mo ako para sa sarili mong kaligtasan. Tumulo ang luha niya pero hindi siya umurong. Kasi ayokong mamatay. Hindi ako gaya mo na laging handang magsakripisyo. Ako, gusto kong mabuhay kahit anong paraan. Lira, halos hindi lumabas ang boses ko. Ako na lang ang meron mong pamilya. Ako na lang ang natira. At pinili mong ipagkanulo ako. Hindi ako nagkamali, sigaw niya. Kung hindi kita ibinigay, patay na ako ngayon. At ikaw, baka nakatakas ka, pero mag-isa ka rin. Hindi, Lira. Mali ka. Kung magkasama tayo, baka may laban tayo. Pero pinili mong sumuko bago pa magsimula. Umiling siya, hawak ang dibdib niya. Ate, hindi mo maintindihan. Lahat ng gabi, lahat ng takot, lahat ng sigaw sa utak ko, gusto ko lang mawala yon. Kung ang kapalit ay ikaw, tanggap ko. Nabingi ako sa sinabi niya. Kapatid kita. Pinsan. Kahalili ng nanay at tatay ko. At ito ang kapalit? Pinsan lang ako. Hindi ako nanay mo. Hindi ako tatay mo. Hindi ko responsibilidad na iligtas ka. Umiyak ako, nanginginig ang katawan ko. Pero responsibilidad kong iligtas ka. At ginawa ko yon. Kaya ngayon, mas masakit. Dahil ako, ginawa kitang mundo ko. Ikaw naman, ginawa mo akong alay. Tahimik siya, pero sa mata niya may bakas ng guilt at galit. Ate, kung gusto mong kamuhian ako, gawin mo. Pero hindi ako magsisisi. Nabubuhay ako at iyon ang mahalaga. Huwag mong sabihin hindi ka nagsisisi. Hindi. Mariin ang sagot niya. Kahit ngayon, pipiliin ko pa rin yon. Dahil ayokong mamatay ng walang laban. At ito ang laban ko, ang pumili ng sarili kong kaligtasan. Napaluhod ako sa lupa, tinakpan ang mukha ko. Wala na. Wala na akong aasahan. Wala na akong matitirhan. At ngayon, wala na rin akong pagkakatiwalaan. Hindi ganoon, ate. Lumapit siya, pero umatras ako. Huwag kang lalapit. Ate, kailangan mong maintindihan, hindi kita maintindihan, Lira. Hindi kailanman. Ang sakit ng ginawa mo. Natahimik siya. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, kung gusto mong lumayo, lumayo ka. Pero tandaan mo, hindi ko pinagsisisihan. Ako ang pipili sa sarili kong kapalaran. Pinunasan ko ang luha ko, tumayo, at tumitig sa kanya ng mariin. Kung yan ang pipiliin mo, tandaan mo rin ito, hindi ko na alam kung anong klaseng tao ka. At baka isang araw, ikaw mismo ang magiging halimaw na kinamumuhian mo. Nanigas siya, pero hindi sumagot. Lumayo ako, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng abo at dugo ng baryo. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng dibdib ko. Ang taong akala ko'y kakampi ko hanggang dulo, siya pa palang magtutulak sa akin sa hukay. At doon, sa gitna ng mga abo ng aming baryo, naramdaman ko ang pinakamatinding sakit, hindi ang takot sa mga aswang, kundi ang takot na ang taong pinakamahal ko ay siya ring unang tumalikod sa akin. Hindi ako makapaniwala, bulong ko habang nakatingin sa kawalan. Si Lira siya mismo ang nagtulak sa akin sa impyerno. Kung gusto mong mabuhay, sagot ni Kael, nakatayo sa harap ko, kailangan mong maging mas matatag kaysa sa sakit na dala niya. Tumingin ako sa kanya, nanginginig. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't isa kang halimaw? Kung halimaw ako, mahinang tugon niya, dapat patay ka na ngayon. Napakagat ako sa labi ko. Totoo.
Sa dami ng pagkakataong kaya niya akong lamunin, hindi niya ginawa. Bakit? Tanong ko muli. Ano ang nakikita mo sa akin? Bakit hindi mo ako tinatapos? Dahil hindi ka kaaway, sagot niya. At kung tutuusin baka mas malapit ka pa sa amin kaysa sa iniisip mo. Tumigil ka, sigaw ko. Hindi ako isa sa inyo. Isa akong tao. Ngumiti siya ng mapait. Isang taong itinaksil ng sariling dugo. Sino nga ba talaga ang mas halimaw? Ang nagligtas o ang nagbenta? Natahimik ako. Sakit. Galit. Lahat sabay-sabay na sumabog sa dibdib ko. Hindi ko kayang palampasin ang ginawa ni Lyra. Kung iniisip niyang ligtas siya, nagkakamali siya. Huwag kang padalos-dalos, babala ni Kyle. Kung haharapin mo siya ngayon, ikaw ang matatalo. Hindi ko na iniintindi kung matalo ako, sagot ko, Mariin. Gusto ko lang maramdaman niya ang sakit na binigay niya. Lumapit siya sa akin, malamig ang titig. Ang paghihiganti ay hindi basta sugat na natutuyo. Ito'y apoy na maaaring lamunin pati kaluluwa mo. Kung iyon ang kapalit, handa ako, sagot ko, diretsong nakatingin sa kanya. Kung wala na akong pamilya, kung wala na akong tiwala, ano pang natitira sa akin kundi ganti? Huminga siya ng malalim. Kung talagang iyon ang pipiliin mo, tutulungan kita. Pero kailangan mong sumumpa na kapag lumalim ka na sa daang ito, wala nang balikan. Wala na akong babalikan, mahina kong sagot. Silira ang mundo ko. At sinira niya yon. Kung ganoon, ito ang unang hakbang, anya. Matuto kang lumaban. Nagtaka ako. Paano? Wala akong armas. Wala akong lakas. Ngumiti siya, halos hindi ko alam kung pang-aasar o pag-asa. Mayroon kang tapang. At ang tapang ay mas matalim kaysa espada kung marunong kang gumamit. Tahimik ako, saka mahina kong sinabi, turuan mo ako. Sigurado ka? Turuan mo akong pumatay. Napasulyap siya sa akin, parang sinusukat ang kaluluwa ko. Kung iyan ang nais mo, simula ngayon, hindi ka na bata. Hindi ka na inosente. Ikaw ay magiging nilalang na may dugo sa kamay. Kung dugo ang kailangan para sa ganti, tatanggapin ko. Kinuha niya ang mahabang patalim mula sa kanyang tagiliran at iniabot sa akin. Hawakan mo. Ramdamin mo ang bigat. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ko yon. Malamig, mabigat, parang mismong anino ng kapalaran ko. Ngayon, Anya, isipin mo ang mukha ni Lyra. Napapikit ako. Kita ko agad ang kanyang mga matang minsang puno ng ngiti, ngayon ay puno ng kasinungalingan. Galit ka? Tanong ni Kyle. Galit ako. Handa kang madumihan ng iyong kamay. Handa kang mawalan ng kaluluwa. Napahigpit ang hawak ko sa patalim. Kung ang kapalit ay makita siyang gumuho. Tumango siya. Kung ganoon, ikaw ay isa ng mandirigma, hindi biktima. Nangingilid ang luha ko, pero ngumiti ako ng mapait. Hindi ko na alam kung anong klaseng tao ako. Ang alam ko lang, hindi na ako mahina. Hindi ka mahina, sabi niya. Ikaw ay nagising. Humakbang siya palapit, halos magdikit ang mukha namin. At tandaan mo ito, dalaga, ang tunay na ganti ay hindi lang dugo. Ito'y pagkawasak. At iyon ang ipapaunawa ko sa'yo. Napatingin ako sa kanya, ramdam ang apoy sa mga salita niya. Sa loob ng dibdib ko, may halong takot at pagnanasa, hindi pagnanasa ng katawan, kundi pagnanasa ng kapangyarihan. Kyle, mahina kong bulong. Kung tutulungan mo ako, hindi na ako babalik sa dati. Hindi ka na nga babalik, sagot niya, malamig ngunit totoo. Ngunit baka doon mo rin matagpuan ang sarili mo. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang luha ko gamit ang likod ng kamay. Simulan na natin. Turuan mo akong maging halimaw kung iyon ang kailangan. Ngumiti siya, ngunit hindi ngiti ng saya, kundi ng pagkilala. Malugod kitang sasanayin.
Pero tandaan mo, ang unang ganti ay hindi laban sa iba. Ito'y laban sa sarili. Natahimik ako. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang salita. Bago ko harapin si Lyra, kailangan kong patayin ang sarili kong kahinaan. Pinikit ko ang mga mata ko, hinawakan ng patalim, at sa unang pagkakataon, ramdam ko na hindi na ako si ako noon. Ako na ang magiging bangungot ng taong nagtaksil sa akin. At doon nagsimula ang apoy ng aking unang ganti. Umiling siya. Ang dugo mo, iba. Kaya hindi ka nila mahipo. Kaya ako mismo, hindi ko kayang tapusin ka. Hindi, imposible yan, pilit kong pagtanggi. Hindi ako isa sa inyo. Hindi ako halimaw. Hindi lahat ng may dugong aswang ay halimaw, sagot niya. Pero ang dugo mo may kapangyarihang hindi mo pa alam. Tumigil ka, mariin kong sagot. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko hahayaang maging isa sa inyo. Hindi mo mapipili ang dugo mo, malamig niyang tugon. Pero mapipili mo kung paano mo ito gagamitin. Humakbang ako palayo, pero hinabol ng mga salita niya ang utak ko. Ano ang ibig mong sabihin? Anong klaseng dugo ito? Isang lahi ng mandirigmang aswang na minsan ding tumalikod sa dilim, anya. Sila'y mga nilalang na piniling ipaglaban ng tao, kahit kalahating halimaw sila. At isa ka sa kanilang supling. Hindi't napahawak ako sa dibdib ko. Kung totoo yan, bakit hindi sinabi ni Lyra? Bakit hindi sinabi ng mga magulang ko? Ngumiti siya ng mapait. Baka yon ang lihim na sinikap nilang itago. Dahil alam nilang isang araw, pipiliin mo rin. Pipiliin? Pipiliin ang ano? Kung mananatili kang tao at lalaban bilang tao o tatanggapin ang dugo sa iyo at yakapin ang dilim. Hindi ko kayang maging isa sa inyo. Ngunit kaya mong gumamit ng kapangyarihan para tapusin ang mga katulad ko, sagot niya. At baka iyon ang tanging paraan para gumanti sa pagtataksil ng pinsan mo. Natahimik ako. Lyra. Ang pangalan niya'y parang lason sa dila ko. Kung gagamitin ko ang dugong ito, bulong ko. Magiging kasing lakas ko kayo. Tumango siya. Ngunit kapalit ng unti-unting pagkawala ng pagkatao mo. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung lamunin ako ng dilim? Kung hindi mo subukan, mananatili kang mahina. At si Lyra, siya ang mananalo. Napakagat ako sa labi ko. Ang bawat salita niya ay parang pako sa puso ko. Gusto kong gumanti. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na binigay niya. Kung ganon, panahon na, sabi niya, inilapit ang kamay niya sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung paano gumising ang dugo mo. Umiling ako, nanginginig. Nakakatakot. Lahat ng kapangyarihan ay nakakatakot. Pero sa takot nagsisimula ang lakas. Pinikit ko ang mga mata ko. Kung gagawin ko ito, wala nang balikan. Wala na nga, tugon niya. Ngunit hindi ka na rin maiiwan sa dilim. Ako ang magiging gabay mo. Bakit mo ginagawa to? Bigla kong tanong. Bakit ako? Bakit hindi mo na lang ako pinabayaan? Dahil nakita ko ang apoy sa loob mo, sagot niya, seryoso ang tinig. Ang apoy na minsan ding nawala sa akin. Gusto kong makita kung hanggang saan ka dadalhin ng apoy na yan. Huminga ako ng malalim, saka ko inabot ang kamay niya. CJ. Ituro mo sakin. Hinila niya ang pulso ko at inilapit sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ginagawa mo? Hindi ako inom ng dugo mo, paliwanag niya. Ngunit kailangan mong maramdaman ang pagtibok nito. Pikit ka. Pinikit ko ang mata ko at naramdaman ko ang init na kumakalat mula sa ugat papunta sa buong katawan ko. Parang may apoy na gumagapang sa loob ko, sinusunog ang bawat takot at bawat luha. Anong nangyayari sa akin, hingal ko. Gumigising ang dugo, sabi niya. Tanggapin mo. Huwag mong labanan. Parang may boses na tumatawag, bulong ko. Parang sinasabi nilang kaya kong wasakin ang lahat.
Iyon ang tukso ng dilim, babala niya. Huwag mong hayaang lunurin ka. Hindi ko alam kung kaya ko, iyak ko. Kaya mo, anya, mahigpit ang boses. Kung hindi, hindi ka magiging karapat-dapat sa kapangyarihan. Napasigaw ako sa sakit habang ramdam ko ang mga ugat ko'y nagbabaga. Kael. Masakit. Hayaan mong dumaloy. Biglang nagliwanag ang paligid, at sa mata ko, nakita kong pulang enerhiya ang bumabalot sa mga kamay ko. Ano to, bulong ko? Iyan ang dugo mo, sagot niya. Ang kapangyarihang magtatakda kung mananatili kang tao o magiging halimaw. Huminga ako ng malalim, pinagmamasdan ang apoy na nagliliyab sa balat ko. Kung ito ang daan para gumanti, tatanggapin ko. Tandaan mo, Anikael, hindi sapat na tanggapin. Kailangan mong kontrolin. Paano? Sa isip. Sa puso. Sa galit na gagamitin mo bilang sandata, hindi bilang tanikala. Napatitig ako sa apoy sa kamay ko. Kung ito ang magbibigay sa akin ng lakas para tapusin si Lyra, hinding-hindi ko bibitawan. Tumango si Kael. Ngayon, nagsimula na ang paglalakbay mo. At wala ka nang balikan. Tahimik akong ngumiti, mapait at puno ng luha. Kung ganti ang landas ko, hayaan mong ang dugo kong ito ang maggabay. At sa gabing iyon, naramdaman ko ang apoy ng kapangyarihan na dumadaloy sa aking mga ugat, apoy na hindi ko alam kung magliligtas o tuluyang wawasak sa akin. Natawa siya, malamig at malupit. Hindi sapat ang pagmamahal, ate. Sa mundong to, kapangyarihan ang kailangan. At ngayon, hawak ko yon. Kapangyarihan, sumigaw ako. Kapangyarihan kapalit ng pagkatao mo. Kapalit ng pamilya mo. Pamilya. Tumawa siya ng mas malakas. Ikaw lang naman ang natira, ate. At kahit ikaw, hindi ko pinili. Pinili ko ang sarili ko. Parang tinaga ang puso ko sa bawat salita niya. Lyra, bakit? Ako ang kasama mo sa lahat ng gabi ng takot. Ako ang kumalinga sa iyo nung iniwan tayo ng lahat. Ako at ikaw din ang kahinaan ko, putol niya, mabangis ang titig. Kung hindi kita isinuko, matagal na sana akong patay. Pero ngayon, tignan mo ako. Ako ang mas pinili nila. Ako ang magiging reyna ng mga nilalang na kinatatakutan mo. Nanginginig ako. Reyna. Hindi ka reyna. Isa ka lang alipin ng dilim. Alipin, singhal niya. Ako ang maghahari. At sisimulan ko sa'yo, ate. Tapusin na natin to, isa lang ang dapat mabuhay sa ating dalawa. Naramdaman ko ang apoy ng dugo sa ugat ko, tumitibok ng mas malakas. Kung ganoon, handa ako. Kung ito lang ang paraan para tapusin ang lahat ng kasalanan mo, gagawin ko. Tumawa siya ulit at sa isang iglap, umatake siya. Mabilis, parang kidlat, ang mga kuko niya'y halos tumama sa lig ko. Napaatras ako, hinugot ang patalim na ibinigay ni Kael. Ate, hindi mo ako kaya, sigaw niya. Ako ang mas malakas. Huwag mong maliitin ang galit ko, sagot ko, sabay salubong ng talim sa atake niya. Nagbanggaan ang lakas namin, kuko laban sa bakal, dugo laban sa dugo. Bawat tama niya, ramdam ko ang bigat ng kapangyarihan. Pero ramdam ko rin ang apoy na nagbibigay lakas sa akin. Bakit ka lumalaban pa? Sigaw niya habang pilit akong pinapabagsak. Alam mong matatalo ka. Lumalaban ako dahil mahal kita noon, sagot ko habang pinipigilan ang kanyang kamay. At dahil sinira mo ang pagmamahal na yon. Naggitnit siya, sabay tulak ng malakas. Napadapa ako, pero agad akong bumangon. Hindi pa tapos, Lyra. Ate, sigaw niya. Ako ang mas pinili nila. Ako ang mas karapat-dapat. Karapat-dapat. Hindi karapat-dapat ang isang taksil. Isang iglap, naglaho siya sa harap ko at biglang nasa likuran ko. Ramdam ko ang matalim niyang kuko sa balikat ko. Napasigaw ako sa sakit, ngunit sa halip na bumigay, hinayaan kong dumaloy ang apoy ng dugo ko.
Hindi mo ako matatalo, ate, bulong niya sa tainga ko. Hindi mo ako kilala, Lira, sagot ko, sabay ikot ng katawan at itarak ang patalim sa tagiliran niya. Napasigaw siya, nanlalaki ang mata. Hindi pwede, bulong ko, nanginginig habang hawak ang patalim. Dahil ako ang pipili sa sarili kong kapalaran, hindi ikaw. Bumagsak siya sa lupa, nangingisay. Ate, bulong niya, nagmamakaawa. Tulungan mo ako, lumuhod ako sa tabi niya, nangingilid ang luha. Tulungan. Ako na ang huling taong gusto mong buhayin. Ako rin ang gusto mong patayin. Ako pa rin to, humahabol siya ng hininga. Ate, pamilya tayo, pamilya, bulong ko, nanginginig ang boses. Kung pamilya, bakit mo ako ipinagkanulo? Umiyak siya, dugoy umaagos sa labi niya. Nagkamali ako, natakot ako, napahawak ako sa mukha niya, kahit nanginginig. Sana sinabi mo na lang. Sana hindi mo ako ipinagkanulo. Dahil kahit gaano ako kahina, pipiliin kong kasama ka hanggang dulo. Ate, bulong niya, unti-unting nawawala ang hininga. Patawad, hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, iyak ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko matatanggal na minahal kita bilang kapatid. Nang tuluyang pumikit ang mga mata niya, parang gumuho ang mundo ko. Hawak ko ang katawan niya, umiiyak, hindi ko alam kung tagumpay ba o kabiguan ang nadarama ko. Nanalo ako. Pero sa halip na ginhawa, sakit ang naramdaman ko. Sa halip na galak, paghati. Lira, bulong ko, halos wala ng boses. Sa huli, ako ang tumapo sa'yo. At ito ang pinakamasakit na ganti. Meron palagi, tugon niya, mababa ang boses. Ang tanong lang, ano ang pipiliin mo? Ang pagiging tao o ang pagiging tulad namin? Huminga ako ng malalim. Kung hindi ko haharapin sila ngayon, walang matitira sa baryo. Wala na ring saysay ang lahat ng pinagdaanan ko. Ngumiti siya, malamig ngunit may halong paghanga. Kung ganoon, sabay nating tapusin ito. Lumapit kami sa guho ng lumang dambana kung saan naghihintay ang mga pinuno ng mga aswang. Mula sa dilim, isa-isang nagpakita ang kanilang mga anino. Ang bigat ng presensya nila'y halos nakadurog sa dibdib ko. Wika ng isa, ang tinig ay parang kumakaluskos na dahon. Narito na ang may dugong kakaiba. Isa pang boses, mababa at puno ng galit. At narito rin ang traidor, sabay tingin kay Kyle. Pinili mong ipagtanggol siya kaysa sa sarili mong lahi. Kyle mumisi, nakahanda ang kanyang mga kuko. Pinili kong ipagtanggol ang mas karapat-dapat. Tumindig ako, pilit na pinatatag ang sarili. Ako ang hinahanap nyo, hindi ba? Ako ang dugo na hindi nyo mapatay. Kung gusto nyo ng laban, nandito ako. Tumawa ang isa sa kanila, malamig na parang yelo. Matapang. Pero hindi sapat ang tapang laban sa amin. Subukan nyo, sagot ko, sabay hakbang paabante. At nagsimula ang laban. Sa unang hampas ng kanilang lakas, halos mabuwal ako. Mabilis silang kumilos, mga kukoy parang bakal. Dumugo ang braso ko, pero hindi ako matras. Tinulungan ako ni Kyle, bawat galaw niya ay parang bagyo. Ako ang tatapos sa'yo, sigaw ng isa, sabay dagok sa akin. Hinawi ko ang kamay niya at itinarak ang patalim sa kanyang dibdib. Hindi. Umalinggaw ang sigaw ng halimaw habang bumagsak siya, nangingisay. Nanginginig ang mga kamay ko, basang-basa ng dugo. Isa na, bulong ni Kyle. Tatlo pa. Tatlo pa, ulit ko, pilit pinapatatag ang sarili. Lumapit ang isa, mas malaki, mas mabangis. Walang halaga ang buhay mo, bata. Buhay ko ang magtatapos sa sumpa ninyo, sigaw ko. Tumalon siya, bumagsak sa harap ko, at halos bumasag ang lupa. Tinamaan ako sa tagiliran, napaluhod ako sa sakit. Ate, sigaw ng alaala sa isip ko, si Lira. Hindi ko maiwasang marinig ang boses niya, kahit wala na siya. Napalakas ang hawak ko sa patalim. Para sa lahat ng kinuha ninyo, sigaw ko, sabay tinarak sa lig ng halimaw. Tumilapon ang dugo, dumampi sa mukha ko.
Nanginginig ako pero pinilit kong hindi tumigil. Dalawa pa. Hindi ka tao, wika ng isa, galit na galit. Isa ka sa amin. Kung isa ako sa inyo, bakit nararamdaman ko tong sakit, balik kong sigaw. Kung isa ako sa inyo, bakit ko kayang ipaglaban ng mga tao? Dahil nahahati ka, sagot niya, sabay lusob. Tinulungan ako ni Kael, sinalubong niya ang atake, nagbanggaan ang kanilang lakas. Tapusin mo siya, hindi ko kayang pigilan ng matagal. Tumakbo ako, mabilis, at inundayan ang patalim sa kanyang likuran. Napasigaw siya, bumagsak, at tumigil ang lahat. Humihingal ako, duguan, nanginginig. Isa na lang. Tumawa ang huli, pinakamalakas sa kanila, ang mga matay nagliliyab. Matapang ka, bata. Pero hindi ka mananalo. Ang dugo mo'y sa amin din magtatapos. Hinding-hindi, bulong ko. Mabilis siyang umatake, at sa unang pagkakataon, ramdam ko ang bigat ng kapangyarihan niya, mas mabigat kaysa kay Lyra, mas nakakatakot kaysa sa lahat. Tumilapon ako sa lupa, halos mawalan ng malay. Ano nang gagawin mo ngayon? Bulong niya habang nakatayo sa ibabaw ko. Pinilit kong bumangon, nanginginig. Hindi ako susuko. Hindi na muli. Wala kang laban, anya, sabay apak sa dibdib ko. Napasigaw ako sa sakit. Kael biglang sumugod, tinulak siya palayo. Tumayo ka, sigaw niya sa akin. Ngayon na, habang kaya mo pa. Humihinal ako, pinilit kong itaas ang patalim. Hindi ako titigil, tumawa ang pinuno. Kung gayon, mamatay kang nag-ilusyon. Sa huling lakas ko, itinarak ko ang patalim sa sarili kong palad. Sumirit ang dugo, kumislap, nagliyab sa sahig ng dambana. Anong ginagawa mo? Sigaw ng pinuno. Iniaalay ko ang dugo ko, sigaw ko, nanginginig. Hindi para sa inyo kundi para tapusin ang sumpa. Kumalat ang apoy mula sa dugo, bumalot sa paligid. Napasigaw ang pinuno habang tinutupok ng liwanag. Hindi. Hindi pwede. Pwede, bulong ko, luhaan. Ito ang kapalaran ko. Sumabog ang liwanag at isang sigaw ang pumunit sa gabi. Nang mawala ang lahat, nakaluhod ako, hingal na hingal, duguan at halos mawalan ng malay. Tahimik. Wala na ang mga pinuno. Natapos na, bulong ni Kael, lumapit sa akin. Tapos na ba talaga? Tanong ko, nanginginig. O nagsimula lang? Huwag mong panghinaan ng loob, tugon niya. Ikaw ang pumili. Hindi nila kinuha ang kaluluwa mo. Ikaw ang nag-alay. Tumingin ako sa mga kamay kong puno ng dugo. Pero ang dugo na to sumpa pa rin. Hindi, sabi niya, mahina ngunit matatag. Simula pa lang ito ng kalayaan. Napayuko ako, hindi alam kung iyak o tatawa. Kalayaan. Sa halip, pakiramdam ko ay pagkawasak. Bawat kalayaan, sagot niya, may kabayaran. Tahimik akong napapikit, luhay dumaloy sa pisngi ko. Kung ganun sana tama ang naging desisyon ko. Humawak siya sa balikat ko. Tama ang pinili mo. At ngayon, wala nang balakid sa kinabukasan mo. Umiti ako, mapait at mahina. Kung may kinabukasan pa nga. Natahimik siya. Ako man, wala nang masabi. Ang tanging alam ko, natapos ko ang laban. Pero sa loob ko, nagsisimula pa lang ang tunay na digmaan, ang laban sa sarili kong kaluluwa. Hindi, sigaw ko, nanginginig ang kamay habang pinipisil ang sugat niya. Hindi kita hahayaang mawala. Hindi pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi pagkatapos mong iligtas ako. Umubo siya, may dugo sa labi. Hindi ako ang dapat mabuhay. Ikaw ang may dalang dugo ng kapalaran. Ikaw ang may pagpili. At pinili mong lumaban para sa lahat. Umiling ako, luhay bumagsak sa pisngi ko. Kael, hindi ko kaya. Mag-isa ako, wala na si Lyra, wala na ang pamilya ko. Kung aalis ka pa anong matitira sa akin? Humawak siya sa kamay ko, mahina pero mariin. May matitira. Ang sarili mo. Ang lakas mo.
Ang apoy na itinanim sa dugo mo. Hindi ako ang mundo mo. Kael, pakinggan mo ako, bulong niya. Bago ko pa man pinili na iligtas ka, alam kong may kakaiba ka. May tapang na wala kahit sa mga tulad ko. Ang paglalakbay mo hindi na para sa paghihiganti lang. Para na rin sa pagbangon ng lahat ng iniwan. Napapikit ako, pinilit kong lunukin ang hinanakit. Kung ganoon, bakit pakiramdam ko ikaw ang dahilan kung bakit tumibok ulit ang puso ko? Bakit ikaw ang naging liwanag ko sa gitna ng dilim? Tahimik siya sandali. Ngumiti, mahina. Kung may liwanag man ako, para lang yon sa gabing ito. Hindi ako kabilang sa araw na darating. Ikaw lang. Napahagulhol ako. Mahal kita, Kyle. Nanginig ang labi niya, parang gusto niyang tumawa pero wala ng lakas. Mahal din kita at dahil mahal kita, aalis ako. Dahil kung mananatili ako, dadalhin lang kita pabalik sa dilim na nilabanan mo. Hinila ko siya, niyakap ng mahigpit. Hindi kita bibitawan. Naririnig mo ba? Hindi kita bibitawan. Pero ako bibitaw. At unti-unti kong naramdaman ang bigat ng katawan niyang bumigay sa mga bisig ko. Kael, huwag mong gawin to sa akin, bulong niya, halos hindi ko na marinig. Ikaw na ang magdadala ng bagong bukas, hindi na ako kabilang dito. At kasabay ng huling salita niya, lumamig ang kanyang katawan. Napasigaw ako, halos mabaliw. Kael. Pinilit kong yugin siya, umaasang magigising pa. Pero wala na. Wala na siyang hininga. Wala na ang tanging kasama ko sa gitna ng impyernong ito. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit, humagulhol hanggang sa halos maubos ang boses ko. Sa loob ng ilang saglit, pakiramdam ko'y bumagsak ang buong mundo. Bakit kailangan kitang makilala kung mawawala ka rin, bulong ko? Bakit mo ako binigyan ng dahilan para lumaban, tapos iwanan mo rin ako? Tahimik ang paligid. Tanging ang hampas ng hangin at ang malayong huni ng uwak ang kasama ko. Napasulyap ako sa kalangitan. Wala ni isang bituin, parang ako lang talaga ang natitira. Ano na ngayon? Tanong ko sa sarili, pabulong. Ano pa ang saysay? Sa loob-loob ko, gusto ko na lang sumuko. Pero bawat patak ng luha ko, may kasabay na alaala, ang baryo, ang mga mahal ko, si Lira kahit nagtaksil siya, at si Kael na nag-alay ng lahat. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat ng dugo sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung tagumpay ba ang dala nito o sumpa. Pero malinaw sa akin, hindi ako pwedeng manatili rito. Tumayo ako, mabigat ang mga paa, at dahan-dahang inilapag ang katawan ni Kael sa lupa. Tinakpan ko siya ng aking balabal, ang huling respeto na kaya kong ibigay. Patawarin mo ako at salamat, bulong ko. Hindi ko ito kakalimutan. Humakbang ako palayo, bawat hakbang ay parang tinutusok ang puso ko. Pero kailangan kong magpatuloy. Kael, bulong ko habang naglalakad. Kung may bagong bukas ngang darating sana makita mo rin mula sa kabila. At tuluyang iniwan ko ang lugar, bitbit ang sakit, ang alaala ng pagtataksil, at ang aninong iniwan niya sa puso ko. Habang tinatahak ko ang landas palabas ng gubat, ramdam ko ang bigat ng lahat. Hindi ko alam kung saan patungo. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero alam ko, hindi na ako dati. At sa katahimikan ng gabi, tinig ko lang ang narinig ko, mag-isa na lang ako. Pero kahit mag-isa, lalaban pa rin ako. Dahil iyon ang iniwan mong bilin sa akin, Kyle. At iyon ang hindi ko bibigyan. Ganito na lang ba ang natira, bulong ko sa sarili, habang naglalakad sa gitna ng guho. Ito na lang ba ang tahanang pinangarap kong ipaglaban? Narinig ko ang sariling tinig, parang kausap ko ang bangkay ng nakaraan. Ano pa bang silbi ng dugo kong ito kung wala na rin akong babalikan? Sa gilid, parang may narinig akong mga yabag. Napalingon ako. Walang tao. Tanging hangin lang ang bumagalaw sa mga punit na kurtina ng isang bahay. Kung naririnig niyo ako, sigaw ko, ako ito. Ako si naputol ang tinig ko. Sino nga ba ako ngayon?
Isa pa ba akong tao? O isa na akong halimaw? Hindi mo kailangang sumigaw, bulong ng isang tinig sa loob ng isip ko. Hindi si Kel, hindi rin si Lyra. Isa itong malamig na boses, tila ba galing sa mismong dugo ko. Anong ibig mong sabihin? Bulong ko pabalik, hawak ang sarili kong ulo. Isa ka sa amin. Isa ka sa kanila. Wala ka ng piniling tahanan. Ang katawan mo, iyo pa. Pero ang dugo mo, sumpa na. Umiling ako, luhaan. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako magiging isa sa inyo. Kung hindi ikaw, sino? Wala nang natira. Pinilit kong huminga ng malalim pero mas lalong bumigat ang dibdib ko. Sa gitna ng katahimikan, naalala ko ang huling sandali kay Kyle. Ang pagbitaw niya. Ang pagpili niyang iwan ako kahit pa may pagmamahal. Kyle, bulong ko. Bakit ako lang? Bakit ako ang naiwan? Parang sagot ng hangin, narinig ko ang sarili kong tanong na umuulit, bakit ako lang, bakit ako lang? Napasandal ako sa pader ng isang bahay na durog na. Ate, napatigil ako. Kilala ko ang tinig na yon. Lyra, bulong ko nanginginig. Pero wala. Alaala lang. Kung nandito ka, Lyra, sana sabihin mo sa akin na may dahilan ang lahat. Sana sabihin mo na hindi ka lang basta nagtaksil. Sana sabihin mo na kaya mong itama. Tahimik. Tanging sariling hinga ko lang ang naririnig. Humakbang ako papunta sa gitna ng baryo, kung saan dati ginaganap ang piyesta. Wala na ang mga banderitas, wala na ang musika. Tanging abo ng alaala ang naroroon. Kung may makakarinig pa, sigaw ko, ako na lang ang natira. Ako na lang. Walang tugon. Umupo ako sa lupa, hawak ang patalim na ginamit ko laban sa mga pinuno. Puno pa ito ng tuyong dugo, hindi ko alam kung dugo ba nila o dugo ko mismo. Dugo, bulong ko. Lahat ay nagsimula at nagtapos sa dugo. Narinig kong muli ang boses sa loob ng ulo ko. At ikaw ang daluyan. Ikaw ang tulay. Ano ang ibig mong sabihin? Tulay. Tulay ng tao at halimaw. Tulay ng pagkawasak at pagbangon. Ikaw ang magdadala ng sumpa. Umiyak ako, halos mabaliw. Hindi ko gusto ng sumpa. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Wala nang tahimik na buhay para sa'yo. Pinili mo ang laban. Pinili mo ang ganti. Pinili mo ang dugo. Tumayo ako, galit. Kung sumpa ang dala ko, ako na ang magdadala nito mag-isa. Huwag niyo nang idamay ang iba. At sa sagot ng katahimikan, alam kong iyon ang totoo. Ako lang ang natira. Ako lang ang magdadala ng lahat. Lumapit ako sa balon ng baryo, tumingin sa malamig na tubig. Nakita ko ang sarili kong refleksyon, maputla, may mga matang nagliliyab sa gitna ng dilim. Hindi ko nakilala ang nakikita ko. Ako pa ba to? Tao pa ba ako? Sa isip ko, narinig kong muli, hindi mahalaga kung tao ka o hindi. Ang mahalaga, ikaw ang natira. Ikaw ang magpapatuloy. Paano, tanong ko, nanginginig. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung mas lalo ko lang sirain ang lahat? Kung hindi ikaw, sino? Natahimik ako. Wala akong maisagot. Totoo. Wala nang ibang natira. Napaluhod ako sa tabi ng balon, luhaan. Lyra. Kaya lahat kayo, iniwan niyo ako. Pero dala ko ang bigat niyo. Dala ko ang mga sugat at dugo ninyo. Kung ito ang kapalit ng lahat, tatanggapin ko. Sa kaibuturan ng dibdib ko, naramdaman ko ang kakaibang init. Hindi apoy ng ganti, kundi apoy ng pagtanggap. Kung sumpa ito, magiging tanda ko. Kung kapangyarihan ito, magiging bantay ko. At kung dugo ito, magiging pangalan ko. Humina ako ng malalim. Tumayo, hawak ang patalim. Lumakad ako palabas ng baryo. Bawat yapak may bigat. Bawat hina may sakit.
Pero dala ko ang katotohanang ako na lang. Sa huling pagkakataon, lumingon ako. Ang baryo, abo na lang. Pero sa loob ko, buhay pa rin ang alaala. Buhay pa rin ang sugat. Buhay pa rin ang sumpa. At doon ko sinabi sa sarili ko, hindi na ako simpleng dalaga. Hindi na ako inosente. Ako ang dalagang nagtaksil, lumaban at nagligtas. At sa bawat patak ng dugo, dala ko ang sumpa ng aking sarili.